Payo para sa mainitin ng ulo. James 1:19-20 KJV. Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath, for the wrath of man worketh not the righteousness of God. Tagalog, kaya nga mga minamahal kong kapatid, dapat ay maging mabilis tayong makinig, mabagal sa pagsasalita at mabagal sa pagkagalit. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi nagbibigay katuwiran na kinalulugdan ng Diyos. Advice and encouragement. Kung madali kang mag-init ng ulo, tandaan mo, ang bawat segundo bago ka magalit ay pagkakataon para piliin ang kapayapaan kaysa pagsisisi. Ang taong marunong magpigil ng galit ay mas makapangyarihan kaysa sa mandirigmang nakasakop ng lungsod. Kawikaan 16:32, pag naramdaman mong tumataas na ang emosyon, huminga ng malalim, pause and pray. Sabihin mo, Lord, tulungan mo akong piliin ang katahimikan kaysa sa init ng ulo. Dahil minsan, ang pinakamalakas na tao ay hindi yung sumisigaw, kundi yung marunong tumahimik at magpatawad. And sa Bible, mangmang ang taong hindi marunong magpigil ng galit. Are you wise? Learn to control your anger. Tandaan, please understand, ang galit ay parang apoy, kung di mo kukontrolin, ikaw ang unang masusunog. Pero kapag isinuko mo sa Diyos, siya mismo ang magpapakalma sa bagyo sa puso mo. Payo sa mga naka-encounter, huwag sabayan ng galit dahil parehas kayo sa sabog or gugulo lang. The best is Bible advice. Sabi nga ng Kawikaan 15:1, ang malubay na sagot ay nakapapawi ng puot, ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Pakitag and share sa friend or pamilya mong kailangan ng paalala at payo. Thanks and God bless.